dito sa pagkakaroon ngayon ng formal na pag-refer na ng so-called impeachment complaints laban kay Marcos Jr. sa House Committee on Justice. Maalala po natin, may naunang nag-file na tinatawag nating tanim impeachment o diskarte na impeachment itong kay Atty. De Jesus na sinuportahan ng kaalyado din ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na party list na contractor din ang involvement, no? Itong Pusong Pinoy Party List na binanggit ko na sa nauna kong video na ito ay ginagamit ng mga Garcia sa Bataan na kaalyado din nila Marcos, na ang gobernador ngayon dyan ay kung hindi ko nagkakamali si Abet Garcia o si Jopet Garcia, magkapatid yan, you know? At ang totoong nasa likod nitong Pusong Pinoy Party List ay ang sinasabi pong paboritong anak na babae ni Ramon Ang, according to reports na ating nakukuha na pumapasok po na mga impormasyon kay Ka-Eric. At ito namang a certain Atty. De Jesus ay malinaw po na konektado din sa mga ilang operations sa pagtuturo ng mga ilang informante like si Congressman Igay Erese ng Caloocan, na sinabi niya na abogado ito na hawak ni Lisa Araneta, itong si Atty. De Jesus, na siyang complainant doon sa unang tinatawag na tanim impeachment. At ang pangalawa, tinanggap din po kanina, sabi sa balita, ng galing sa House of Representatives ng office ni Cheloy Garafil, itong tinatawag na second impeachment ng mga kaalyado nito ni Marcos, subalit mukhang dumidistansya na para maghugas kamay at magbuo ng sarili nilang diskarte din na kunwari ay tagapagsalba sila ng mamamayan. Itong Kamatayan Party List, Makabayan Kamatayan Block ng CPP, NPA, NDF. Ito po ang pangalawang impeachment complaint na tinanggap din ng House Secretary General's Office under kay Cheloy Garafil. At ngayon nga, according sa balita, ngayong araw na to, ay na-transmit na ito kasama itong tanim impeachment diskarte ni Atty. De Jesus papunta sa House Committee on Justice. Ngayon, ang hindi po nakapasok dahil kapag na-refer na ito sa House Committee on Justice ay kaagad po na magkakaroon ng first year of ban o 1-year ban doon po sa mga gusto pang magsampa ng reklamo sa impeachment, no, sa loob ng Kongreso. Ang pagkakaalam ko ngayong gabi ay ang na-refer lang itong sa kay De Jesus. Pero ang sa Kamatayan Block, hindi pa na-refer papunta sa House Committee on Justice. So kung sinong nauna o ano ang nauna doon sa House Committee on Justice, yun po ang bibigyan ng priority in the order of business. So pag na-receive at na-ikalendaryo yon o na-schedule sa Committee on Justice, para ito ay magkaroon ng preliminary deliberation, lahat po ng impeachment complaint ay titigil sapagkat mag-trigger na o magsisimula na ito pong tinatawag na 1-year ban rule na binabanggit ng Korte Suprema at inadapt na rin sa House Rules. Yung pangatlo, hindi po nakapasok talaga. Ito po yung impeachment complaints na binuo ng opposition group nila Congressman Jing Paras na dati pong kongresista at naging Secretary for Political Affairs ni former President Duterte. Kasama po niya sa grupong ito sila Attorney Manny Luna. Dati rin po ito sa Presidential Anti-Corruption Commission. At pati din po si Attorney Virgilio Garcia na dati pong sa The Judge Advocate General Services ng Armed Forces, retired din po ito. At kasama po si Congressman Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor and former Governor
Chavez Singson. Ito po yung seryoso at may mabigat na mga ebidensya at mayroon pong kapanipaniwala at may antas po ng seryoso na epekto kapag ito ang pumasok sana na impeachment complaints. Subalit hindi po ito naihabol sapagkat tineknikal po noong nakaraang I think Friday or Thursday, hindi po nagpakita sa kanyang opisina itong si Cheloy Garafil at ang mga staff niya, including ang deputy niya, ayaw pong tanggapin itong impeachment complaint ng Kamatayan Black Party List at ng grupo po nila former Congressman Mike Defensor, Congressman Jing Paras, and nila Governor Chavez Singson. So technically, mayroon lang pong isa na nai-refer na into the order of business at kapag sinimulan po na ikalendaryo ito sa deliberation or preliminary discussion sa Committee on Justice, ang iba pa na mga impeachment complaints po ay hindi na uusad. So parang lumalabas nga na itong ginawa nila Marcos Jr. at ng kanyang asawa na si Lisa Araneta at ang liderato ng House of Representatives ay ginawa nilang moro-moro. Ito pong impeachment mechanism sapagkat natatakot si Marcos. Naharapin po ang mas mabigat, seryoso at mayroon pong malaking epekto na uri ng impeachment complaint laban sa kanya kaya tineknikal na. Well, we will not take seriously itong sa Makabayan Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF sapagkat barkada man yan ni Martin Romualdez. Nakinabang po yan sa pangungurakot at pandarambong, lalo na noong isinulong ang peke o bogus at basura na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakakuha po yan ng hindi bababa sa 150 million pesos na panunuhol. So kung tatlo sila noon, si Franz Castro, si Brosas, tsaka si Raul Manuel, mga 450 to 500 million po ang nakuha nila. Sa panunuhol, hindi pa kasama ang dinidiskarte nilang mga pondo at mga pork barrel at mga proyekto na ibinibigay po nila Marcos at Romualdez para umatake at magsilbing mga attack mercenaries o political operators for demolition job laban sa Duterte political camp. Kaya we do not take seriously itong grupo ng CPP, NPA, NDF party list na ito. Technically, ulitin ni Ka-Eric, kahit ano pa pong gagawin itong Kamatayan Black na ito, na alam natin, diskarte lang nila to, ang pagkunwa-kunwari ang magpapa-impeach sila kay Marcos at bibirahin nila si Marcos sapagkat alam natin na kasabwat sila. Sila po ay enabler, tagapagtaguyod at tagapagtatag nitong mandarambong at mangungurakot na gobyerno ni Marcos at Romualdez. And then all of a sudden, dahil bumabaho na, pabagsak na si Marcos at pawala na ang pagtitiwala ng mamamayan at nagngangalit na, sumisilakbo na ang galit ng taong bayan laban sa mapandambong at mandurubo at kurakot na gobyerno ni Marcos na tinulungan nito ng mga komunistang teroristang grupo sa pamamagitan ng kanilang urban operatives, including ang kanilang Kamatayan Black Party List, bigla silang pihit na kunwari tagapagsalba sila ng mga mamamayang Pilipino. Pa-impeachment sila. Pero alam natin na ito ay bahagi ng kanilang face saving, no? Pagbabangon ng kanilang pagiging bulok na uri ng party list, kunwari ay nagtatanggol sila sa mga mamamayan. Pero itong seryoso at mabigat na impeachment complaint mula po sa grupo nila Attorney Jing Paras, Attorney Manny Luna at Governor Chavez Singson, hindi na po ito makakapasok mga kababayan sapagkat referred na doon papunta sa Committee on Justice ang tanim impeachment bilang proteksyon instead na pang halatigo kay Bongbong Marcos. Ito yung sa allegedly itinuturo ni Congressman Igay Erese na impeachment complaint ni De Jesus.
At ganun din po na ang party list na nag-sponsor nito, barkada po ng mga kontraktor at involved po sa mga iniimbestiga at maanomaliyang mga proyekto sa infrastruktura itong Pusong Pinoy Party List. Mukhang ito po ang papasok sa kalendaryo o sa order of business ng House Committee on Justice. So kapag yan po ay nakalendaryo na, wala na ang iba pang mga complaints. No? Technically, wala na po itong former Governor Chavit Singson at ang grupo po ng opposition group, kasama po sila Congressman Jing Paras at dating Congressman Mike Defensor. Okay. So, ano po ang tinitingnan natin na mangyayari dito? Ang mangyayari niyan, itatalakay daw at ikakalendaryo na itong De Jesus Tanim impeachment operations. At alam natin mahina 15 pages, wala ang mga attachments o corresponding evidence, no? Parang nag-narrate lang siya, nagkaroon lang ng narration ng sinasabi nilang reklamo laban kay Marcos Jr., mga issue daw about sa drug addiction niya, tungkol sa kanyang pagpayag na pirmahan ang unprogrammed appropriations, tungkol sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Issues ito na nandun po, may mga ebidensya, may attachments at pinaghandaan, supposedly doon sa impeachment na mas seryoso. So, ang ginawa ni De Jesus, parang nag-narration lang siya, wala pong mga ebidensya o attachments. So, expected natin na ito ay madidismiss. So, pagpalagay natin, nabibigyan ito ng hanggang March, no? Bago mag-break sa Holy Week, no? Kasi third week or last week of March, magkakaroon na naman ng break ang Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives. So, before that, we expect na i-dismiss nila ito. Pag na-dismiss na, which is yan naman talagang plano, wala na, hindi na makakasampa o makakahain pa ng another impeachment complaint laban kay Marcos Jr.